Ito ang unang ginagawa ng mga baguhan na gusto magmason. Ang talagang ginagawa nila ay mga kantuhan yan, mga overhead at sa pagli-layout. Pag marunong ka na, pag pumasok ka na sa mga importante ang layout, di ba? Kung paano mo gawin, kung paano mo makuha mga eskwela, kung paano mo ilagay yung bako dyan. Ganun lang unang proseso sa pagli-layout ng mga kantuhan. Pag na-layout mo na yan, siyempre, papalitadaan mo na yan. Tapos, halimbawa, tulad nito mga poste, kabilaan, kunin mo yung mga eskwela niya ng buong bahay. Babatakan mo ng nylon doon sa kabila at saka yung dito. Yan, kailangan yung nylon natin dyan. Kung gusto natin sabay-sabay lahat ng palitadahan yan, lagyan natin ng nylon lahat yan para nasa eskwela lahat. Kasi ganun talaga, pag nag-layout ka ng ganito mga poste, ganun ang gawin mo. Kunin mo doon sa kabila, papunta dito, at itagos mo riyan doon sa kabila kasi papalitadahan mo lahat yan eh. Kumbaga sa sa pagpapahid, kailangan may nylon na lahat para tuloy-tuloy. Kasi pag ako nagpapalitada talaga, kailangan talaga sabay-sabay yan. Nili-layout ko lang yung kaya lang gawin sa isang araw. Yan, para talagang makikita mo na talagang wala kang sablay dyan pag naka-layout lahat. Kasi sa palitada talaga, yan ang binabasyahan eh, yung ganda ng ginagawa natin. Halimbawa, 2 poste yung binibira natin. Tapusin muna natin ito sa, halimbawa, waga, di ba? Tatapusin muna natin itong isang poste na ito na ito lang yung matapos kasi mahirap talaga ipagsabayan. Pagkahapon, halimbawa, ito naman yung isa para hindi ka matuyuan. Kasi pagdating talaga sa palitada, mahirap matuyuan talaga. Minsan, ang ginagawa ko naman, inuuna ko yung puro taas para pagdating sa hapon, pagtanggal ng mga patungan, ay binibira ko lahat naman sa baba. Ibig sabihin, tapos na yung taas, di ba? Kaya napapaganda natin, natatapos natin ang buo ang ating pinapalitadahan tulad nito mga poste. Kasi pag sanay ka dito sa mga poste, madali mo lang ito magawa eh. Basta alam mo lang yung preparasyon talaga. Sa isang araw, kaya mong gumawa ng ganito eh. Sa mga baguhan talaga, talagang mga ngapa sila. Lalo na kung hindi pa nila sanay yung paggawa ng kantuhan. Importante talaga, pag sa papalitada ng kantuhan, huwag kayong magwala ng nylon na tulad nito. Ako talaga, kahit kailan talaga, hindi ako nagawala ng nylon. Ang sabi ng iba kasi, may bara lang, makapagpalitada na sila ng mga ganitong poste. Sa akin, iba naman eh. Ang in-nylon talaga, halimbawa mataas ito eh. Halimbawa, 3 meters yung taas ng poste o 280. Kailangan talaga, hindi maabot ng bara yan eh. Kailangan may gaita yung nylon para lalapatan ng bara. Kasi yung bara talaga, kasi ginagamit lang yan para tumuhid yung yung kantuhan ng poste. Pero yung nylon talaga ang importante. Kasi yung iba kasi ginagawa, bara lang iniipit. Pero iba pa rin talaga ang bilis ng pag may nylon. Kasi mayroon ka ng guide eh. Kumbaga sa itong bara, ginagamit lang ito para tumuhid yung mga kantuhan. Kasi pag may nylon ka, kahit wala kang bara, pwede eh. Minsan gusto lang talaga natin na mapaganda yung kantuhan natin na talagang diretso yan. Talagang minsan gumagamit tayo ng bara. Dahil sa panahon ngayon, talaga bumabase na lang tayo sa mga bara. Pero para sa akin, kahit may bara ako, hindi pa rin talaga ako nagwawala ng nylon. Kasi pagdating sa nylon talagang dyan mo makikita yung diretso. Kasi kaya niyang gawin yung mahaba eh. Kaya hindi kaya ng bara, kung maiksi yan, talagang pagduktong-duktong, doon mo makikita yung yung baluktot na pagkagawa. Kaya pagdating sa mga ganitong curve na mga overhead, karamihan talagang gumagamit dyan. Minsan, bara pa rin, inipit nila para madali nila mabuo yung kantuhan. Sana magustuhan nyo ang counting tips ko para sa inyo. Paki-like naman at paki-share.